Bawat sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha. Ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineveh, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang narito. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit di hamak kay Jonas ang narito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pangunahing kampanin ng propeta ay ang manawagan ng pagbabago ng mga tao. Take note po ng mga tao, meaning ng maraming tao tulad ng isang buong bayan at hindi ng isang tao lamang. Kaya nga po sa ating unang pagbasang napakinggan ay narinig natin kung paanong nanawagan ang propetang si Jonas ng pagbabago ng buong bayan ng Nineveh. Samantala sa Ebanghelyo ay nasense natin ang frustration, disappointment ni Kristo dahil sa hindi pagtanggap sa Kanya ng mga tao. And therefore, sa panawagan din niya na sila magbago. Hence, here, He disapproved not just a person, but their whole generation. Lahing ito. Kasi nga po, ganun ang Diyos. Whenever He calls us to conversion, He calls us, He invites us, He urges us, not just individually, but as a nation. Pero sana nakita po ninyo ang malaking pagkakaiba ng naging tugon ng mga taga-Nineveh noon sa panawagan ni Jonas at ng naging tugon naman nga ng mga tao noon ng kapanahunan ng Panginoon, sapagkat yung mga taga-Nineveh naniwala kay Jonas. Nagbago. Samantalang hindi pinansin si Kristo ng mga tao. Ngayon, sana po'y napansin ninyo ang malaking pagkakaiba ng naging tugon ng bayan ng Nineveh kay Jonas sa naging tugon ng mga tao noon kay Kristo. Sapagkat nakakagulat na ang buong bayan ng Nineveh ay sumunod sa panawagan ng propetang si Jonas. Samantalang hindi sumunod sa panawagan ni Kristo ang mga tao. Hamak na mas lamang si Kristo kay Jonas. Dahil Diyos siya. Kaya nga meron siyang kapangyarihang gumawa ng mga tanda o milagro na wala si Jonas. At sana napansin po ninyo na hindi hininga ng mga tao si Jonas ng tanda o himala. Samantalang, hingi naman ng hingi kay Kristo ang mga tao ng tanda o himala kahit marami na siyang naipakita o naibigay sa kanila. Kaya't ang maliwanag na issue po dito, unang-una ay pananampalataya. Sabi nga po minsan ni St. Thomas Aquinas, for people with faith, no evidence
is necessary, but for people without it, no evidence will suffice. Nevertheless, sana po'y mapansin natin na hindi lamang po ito ang naging dahilan ng pagbabago ng buong bayan ng Nineveh. Pero alam po ninyo, bukod sa pananampalataya, ay mayroon pa po akong nakitang pagkakaiba ng mga taga-bayan ng Nineveh sa mga tao nung kapanahunan ng Panginoon, which I believed also led to their conversion as a nation. At ito po ay makikita natin sa ating unang pagbasa ngayon. Dahil dito po ay sinasabi yung detalye na nang mabalitaan ng hari ng Nineveh ang panawagan ng propetang si Jonas. Ano ginawa niya? Bumaba siya sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagsuot siya ng sako at umupo sa abo. Sa kanya sinabi, sa kanyang mga nasasakupan, na ganun din ang gawin nila, na sila rin ay magbago. Sa makatwid, ang unang pagbabago ay nagsimula sa hari ng mga taga-Nineveh. Ito ngayon ang kulang na kulang sa mga tao nung panahon ni Kristo. Bukod sa kakulangan ng pananampalataya ng mga ito. Dahil yung mga leaders noon, yung mga hari, yung mga gobernador, yung mga eskriba, pariseo at matatanda ng bayan, ay hindi naniniwala kay Kristo. And therefore, pati na rin sa alok niya o hatid niyang pagbabago. Kaya, damay na rin pati ang lahat ng mga tao. No wonder, kinakastigo minsan ni Kristo ang mga leaders na ito. Sapagkat sa kanilang masamang impluensya, nadadamay ang mga nasasakupan nila. Nagsisimula po talaga sa isang leader ang pagbabago ng isang bansa o nation. Sapagkat makapangyarihan siya, hindi pa man siya nagsasalita, wala pa man siyang ginagawa. Yung posisyon pa lang niya, kapangyarihan para maimpluwensya ng mga nasasakupan niya. Kaya po, napakahalaga na meron tayong mga leaders na nakikinig sa Diyos at sa mga propetang pinapadala ng Diyos. Katulad ng leader ng bayan dati ng Nineveh at hindi tulad ng mga leaders nung panahon ng ating Panginoon. Sapagkat kung ang mga leaders natin ay hindi makikinig sa Diyos o sa mga tagapagsalita ng Diyos, paano nating malalaman at mararanasan ang pagbabagong gustong idulot sa atin ng Diyos? Kaya wag po sana tayong natutuwa o nagsasawalang kibo kapag binabastos, kinukutya, inumura ng mga leaders natin ang mga taong simbahan, ang mga obispo, ang Santo Papa, mga pari ninyo. Tama naman na kami makasalanan din pong tulad ninyo, pero kapag kami nagsasalita tungkol sa aral ng Diyos, salita ng Diyos, katulad ng hindi tayo dapat pumatay kahit ng isang taong napakamakasalanan, katulad ng dapat nating papanagutin ang mga nagiging instrumento ng pagpatay o pagpaslang ng walang pakundangan na matinding issue ngayon, lalo na sa ating bayan. Wag po natin sanang isipin na ang sinasabi namin ay salita namin. Ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay katotohanan. Pagbali-balik rin naman po natin ang mundo. At yan po ay nasa banal na kasulatan. At wala pong kinalaman dyan, ano man ang aming kasalanan. Kasi kahit ang makasalanang tao pa po ang magsabi na masama ang pumatay, kailangan pa rin po nating paniwalaan yan. Dahil yan ay katotohanan. Baka po hindi nyo alam na ayaw rin ni Jonas na maging propeta para manawagan ng pagbabago ng Nineveh dahil kung siya ang tatanungin, gusto niyang lipulin na ng Diyos, patayin ng Diyos ang lahat ng mga tao noon sa Nineveh. Pero anong nagawa niya? Hindi naman kasi yun ang gusto ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos at hindi kinatutuwa ng Diyos ang kamatayan ng isang makasalanan, kundi ang pagbabago nito. At yun ang paraan ng pagbabago ng Diyos. Pagbabago ng tao mula sa kaniyang kasalanan. Personally, kung ako po ang tatanungin ninyo, minsan naririndi na rin ako sa mga nababalitaan nating patayan, droga, kung saan-saan. Pero anong magagawa po natin? Kailangan nating yakapin ang kalooban ng Panginoon natin sapagkat hindi tayo, kundi siya ang mas at pinaka nakakaalam ng makabubuti sa atin. Kaya sana po suriin natin kung anong klaseng pagbabago ang gusto natin para sa bayan natin. Ito ba ay pagbabagong gusto talaga ng Diyos? O gusto lang natin? Don't get it wrong. Siguradong ayaw din ng Diyos ng mga karahasan, ayaw din ng Diyos ng mga droga na yan. Ayaw. But let us solve these problems His way and not our way.
at makasisigurado tayo na ito ang pinakamakabubuti, hindi lamang para sa isa o sa isang grupo ng tao, kundi para sa lahat ng tao. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat mahal ang niya. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magbago, hindi lamang mula sa mga kasalanan ko, kundi sa mga pananaw ko, kung ito man ay hindi naaayon sa kalooban mo. Yung mga solusyon na naiisip ko para sa mga problema ko, para sa mga problema ng pamilya ko, at para sa mga problema ng bayan na ito. Ayoko naman po kasing ipilit yung gusto ko, sapagkat alam ko na may hangganan ito kung hindi ito naaayon sa kalooban mo. Alam ko na hindi talaga makabubuti ito kung hindi naaayon sa kalooban mo. Tulungan mo po kami. Mayroong magandang mangyayari kung bilang isang pamilya, bilang isang bayan, tatanungin at susundin natin kung ano ba talaga ang pagbabagong ninanais ng Panginoon para sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag nating pakitirin ang isipan natin at sumunod tayo sa Panginoon natin kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan.